Samantala, nasunog po ang Immaculate Conception School of Malolo sa Bulacan at dahil kasi simula pa lang ng klase, mahigit 1,000 estudyante ang apektado sa nangyari. Saksi si Cara David. Dinatna ng GMA News na naglalagablab ang lumang gusali ng grade school ng Immaculate Conception School of Malolos. Pasado 3:00 kaninang madaling araw nagsimula ang sunog. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula, lalo na sa library, dahil sa mga nasunog na papel, libro at kahoy. Isang bumbero pa nga ang nasugatan sa kamay. Nadamay rin ang ilang silid sa katapat nitong high school na Immaculate Conception School for Boys. Ang 5 school service na naroon, nadamay din. Pati ang bahagi ng kisame at pinto ng sacristy sa kalapit na Basilica Minore de Immaculada Concepcion. Pasado 9:00 ng umaga nang tuluyang maapula ang apoy. Halos wala nang naiwan sa buong gusali. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin tukoy ng Bureau of Fire Protection kung ano ang tunay na sanhi ng sunog dito sa eskwelahang ito. Kung kaya patuloy ang kanilang investigasyon ngayon dito sa eskwelahan, tinitingnan nila, kumukuha sila ng mga sample ng mga abo dito para malaman kung ang sanhi ba ng sunog na ito ay electrical, ito ba ay isang aksidente o posibleng sinadya. Ito pong kinuha ninyo, sir. Mga sample po mga yan. sample po ito po yung mga debris na kung saan palalaboratory po namin para po malaman namin kung ito ba'y accidental or merong involved na kung saan na sinunog, ganun. Lalab po yan, pag may content po ng gasolina, ibig po sabihin sinunog. Ibig sabihin sinadya. Opo, depende po sa laboratory test. Dahil kasi simula pa lang ng pasukan, apektado tuloy ang mahigit 1,000 estudyante ng paaralan. Baka abutin daw kasi ng 6 hanggang 8 buwan bago maayos muli ang mga gusali. Pero target pa rin daw ng eskwelahang magsimula muli ang klase sa unang linggo ng Hulyo. Ang mga mag-aaral mula nursery hanggang grade 2 sa function rooms muna ng Baraswain Church magkaklase. Gagamitin naman ng grades 3 to 6 ang high school building mula 6:00 ng umaga hanggang tanghali. Kaya ang high school students sa second shift na magkaklase mula tanghali hanggang 6:00 ng gabi. For the preschool department, we will be needing more or less about 300. Sa kabila ng sunog, nagpapasalamat pa rin ang mga guro na walang nasaktan sa insidente. Ang nawala lang po ay yung structure. Pero the quality of education, yung tao, the commitment, yes, of course, it will remain. Sa Minor Basilica naman, wala munang misa kanina pero inaasahang bubuksan ulit ito ngayong weekend. Dahil di naman na kompromiso ng sunog ang structural integrity ng simbahan. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.